Mga mahal na kapatid, dati ang Iglesia ni Cristo ay hinahangaan kung ang pag-uusapan ay ang pagsunod, ang pagsasabuhay ng aral ng Diyos tungkol sa pag-iibigang magkakapatid. Lalo pa itong napansin ng mga hindi kaanib nang mapagtanto nila na ang magandang katangiang ito ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay naipadarama nila sa iba ang pag-ibig. Subalit, pagkalipas ng halos 100 taon, ang magandang katangiang ito ay biglang nabago. Nagsimulang pusigin, gipitin, itiwalag ang mga kaanib na nagtanong, nag-ulat ng mga katagwalian na kanilang nakita na ang hangad lang naman ay maaksyonan ito ng mga tagapanguna. Lalo pang tumindi ang kanilang panggigipit nang gamitin ng mga ministro ang pagsamba, ang pulpito sa pag-uusig, panggigipit sa mga ibinibilang nilang mga kaaway. Kaya marami tuloy ang nagtaka, nagtatanong kung anya nagawa nila ang mga kasamaang yun sa mismong miyembro nila, maging sa pamilya ng dating leader nila, ay paano nila masasabi, mapatutunayan na totoo yung sinasalita nilang nagmamahal sila sa kanilang kapwa. At maging doon sa ibinibilang nilang kaaway sa pananampalataya. Kaya mahalagang matutunan natin, mga kapatid, ang wastong pakikitungo sa ating kapwa batay sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang una nating katanungan ay ano ang dapat na magudyok sa mga tunay na Kristiyano, lalo na sa mga nagpapakilalang Iglesia ni Kristo, ukol sa wastong pakikitungo sa kanilang kapwa. Mateo 19:17-19. At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanila, alin-alin. At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano ang dapat na magudyo sa mga tunay na Kristiyano, lalo na sa mga iglesia ni Kristo ngayon, ukol sa wastong pakikitungo sa kanilang kapwa? Ang sabi ng Panginoon, kung ibig mong pumasok sa buhay, ang katumbas nito ay kung gusto mong maligtas, sundin mo ang mga utos. Ingatan mo. Alin-alin yun. Ang sabi niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mga kapatid,
Ang mga utos na yan ng ating Panginoong Kristo na alam naman natin na ang iniaral ni Kristo ay kalooban ng Diyos, hindi yan dapat na ipagwalang-bahala. Dapat yan ay masunod. Mahalaga yan kung nais nating maligtas. Halimbawa, kung ang ating kapwa ay may ginawa na hindi natin nagustuhan, sabihin na natin may nagawang masama. Ang ating pag-ibig ba ay mapapalitan ng galit o ng puot? Kawikaan sa 3:3-4, basahin natin dito sa ang salita ng Diyos. Manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. Paano kung ang ating kapwa ay may nagawang masama? Hindi natin nagustuhan. Yung bang pag-ibig ay mapapalitan ng galit, ng puot? Ang sabi ng Biblia, manatili kang mapagmahal at matapat. Ang katumbas nun manatili ang pag-ibig. Sino ang unang makikinabang kung ating mapanatili ang pag-ibig sa atin? Ang sabi ng Biblia, kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. Ngayon, mga kapatid, ano ang hindi dapat na ginagawa ng mga nagsasabing umiibig sila sa kanilang kapwa? Ano ang hindi dapat na ginagawa nila? Pakinggan natin. Sa 3:29 hanggang 30, sa Kapitulo 3 pa rin. Huwag mong pagplanuhan ng masama ang kapitbahay mo. Ulitin natin. Huwag mong pagplanuhan ng masama ang kapitbahay mo na nagtitiwala sa iyo. Huwag kang makipagtalo sa kapwa mo nang walang sapat na dahilan, lalo na kung wala naman siyang ginawang masama sa iyo. Ano po ang hindi dapat na ginagawa ng mga nagpapahayag ng pag-ibig sa kanilang kapwa? Lalo na pagka ikaw ay nagpapakilalang Iglesia ni Kristo. Ang sabi, huwag kang magplano ng masama sa kapitbahay mo o kaya sa kapwa mo. Nagtitiwala pa naman sa iyo. Huwag ka niyang makipagtalo sa kapwa mo nang walang sapat na dahilan. Sa saling Ingles, ang nakalagay doon ay, do not plot harm against your neighbor. Do not accuse anyone for no reason. Nakalulungkot, mga kapatid, yung dinanas ng marami sa atin, doon sa mga nanggipit sa atin, doon sa mga nagtiwalag sa atin. Ang ginawa nila ay ang katunayang nilapastangan nila itong aral ng Diyos na ito na nakasulat sa Biblia. Pero kung makapagsigawan, ligtas sila. Bakit? Iglesia ni Kristo daw sila. Kamusta ito? Tinupad niyo ba ito? Ano po ang sinasabi ng Biblia doon sa mga nagsasabing mahal nila ang kanilang kapwa, ngunit ginagawa naman nila ito ng masama? Ang lalong masama, mahal daw nila ang Diyos. Pakinggan natin sa Roma sa 13:10.
Ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ulitin natin ang pagbasa. Ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. Maliwanag po ang nakasulat sa talata na ating binasa. Ang nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Sa makatuwid, pagka ang tao gumawa ng masama sa kanyang kapwa, nangangahulugan lang na wala siyang pag-ibig. Kasi kung may pag-ibig siya, hindi siya gagawa ng masama sa kanyang kapwa. Bakit hindi natin dapat gawa ng masama sa anumang paraan ang ating kapwa kahit pa ginawan tayo ng masama? 13:4 ng unang Korinto, ganito po ang pahayag. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog, o mapagmataas. Bakit hindi natin dapat gawan ng masama sa anumang paraan ang ating kapwa kahit pag ginawan tayo ng masama eh? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang tao may pag-ibig, mapagtiis, mabait, mapagtimpi, ika nga. Kaya, mga kapatid, kung naalaala ninyo yung dinanas natin sa mga nanggipit sa atin at nagkiklaim na sila ang ligtas, hindi tayo. Eh, hindi yun ang dinanas natin eh. Sa kanila, hindi po. Maaring sabihin nila, kaya lang naman namin nagawa yun sa inyo dahil sa kaaway namin kayo eh. Kaaway na kayo ng pananampalataya eh. Mga kapatid, anong ipinapaalaala po ng mga apostol sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo tungkol sa paggawa ng mabuti sa iba? Pakinggan natin, Galatia 10. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Mga kapatid, ano po ang mahirap namang intindihin dito? Sa tuwing may pagkakataon, gumawa kayo ng mabuti. Hindi naman napakahirap intindihin yan eh. Paano po yung mga kung ang ituring nila'y kanilang kaaway? Kabilang ba sila sa dapat gawan ng mabuti? Halimbawa, tayo ay itinuturing nilang kaaway. Kasama ba tayo sa dapat gawan ng mabuti? Babasahin naman natin sa Mateo 5:43-44. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, sabi ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Tayo na ibinibilang nilang kaaway, kasama ba tayo sa dapat gawa ng mabuti? Lalo na nung mga nagpapakilalang mga iglesia ni Kristo.
Opo, anong katunayan? Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Noong itiwalag tayo, anong laman ng sirkular? Huwag silang kakausapin. Layuan nyo sila. Huwag silang kahabagan. Nasaan ang pag-ibig doon? Kaya, mga kapatid, kitang-kita natin kung sino ang sumusunod at sino ang hindi sumusunod. Kaya, tayo, ganito man ang kalagayan natin, doon tayo humanay, doon sa sumusunod. Sapagkat yung sumusunod, yun ang tunay na kay Kristo eh. Yun yung tunay na sangay. Pero yung hindi na sumusunod, hindi na kay Kristo yun. Kahit ipangalandakan pa nila na sila'y kay Kristo, subalit masama ang kanilang ginagawa, hindi na sila tunay na alagad ni Kristo. Ano po ang hindi tinataglay ng mga taong patuloy na nagbabalak ng masama sa iba? Sa unang Pedro naman, sa 2:17, ganito po ang pahayag sa atin. Pakinggan ninyo. Igalang ninyo ang lahat ng tao, mahalin ninyo ang mga kapatid ninyo kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at igalang ninyo ang hari. Ano po ang hindi tinataglay ng mga taong patuloy na nagbabalak ng masama sa iba? Yung umpisa ng talata, ang sabi, igalang ninyo. Sa mga tuwing, yung nagbabalak ng masama sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid, sa laman o sa pananampalataya, ay walang galang. Kasi yung gagawa ng mabuti sa kanyang kapwa, sa kanyang kakapatid, sa laman o sa pananampalataya, may galang yun. Paano yung nagbabalak ng masama? Wala niyang galang yun. Ito na naman ang palusot nila. Kaya namin ginawa yun kasi mali yung ginawa niyo eh. Kaya naging maras kami sa inyo. Gumawa kami ng kasamaan sa inyo. Mali nga eh. Ano po ang wasto? At ayon sa Biblia na paraan ng pagsaway sa mga nagkakamali. Lahat naman eh, nagkakamali eh. Wala namang perpekto eh. Basahin natin ang Kawikaan 16 sa 24, salita ng Diyos. Ang matatamis na salita ay parang pulot pukyutan, nakakapagpasaya at nakakapagpasigla ng katawan. Ano po ang wasto at ayon sa Biblia na paraan ng pagsaway sa mga nagkakamali? Ang sabi sa Kawikaan, ang matatamis na salita ay parang pulot pukyutan, nakapagpapasaya at nakapagpapasigla ng katawan. Ang katumbas nito ay yung maayos na mga pangungusap. Mga salitang makapag-uudyok doon sa nagkamali na pagbago. Ma-realize niya yung kamalian niya. Hindi yung gigipitin mo na. Hindi yung i-persecute mo na. Hindi. Kausapin ng mabuti. Mabuting pananalita. Hindi.
Meron tayong nakita eh. Anong ginawa niya dun sa mga mahal niya sa buhay? Tiniwalag. Pagkatapos niya itiniwalag, pinakulong pa yung iba. At hanggang ngayon, nasa piitan. Mga kapatid, sino higit sa lahat ang hindi marapat na gipitin o gawan ng masama? Kawikaan sa 22 naman. Sa mga talatang 22 hanggang 23, huwag mong abusuhin ang mga mahihirap o apihin man sila sa mga hukuman. Nako, sapagkat ipagtatanggol sila ng Panginoon. Ano man ang gawin ninyong masama sa kanila, ay gagawin din sa inyo ng Ama. Huwag anyang abusuhin, huwag samantalahin yung mga mahihirap. Hindi porket makapangyarihan ka, ay gagawin mo na ang gusto mo dun sa walang kaya, dun sa mahirap. Gagamitin mo hukuman para yung masama mong balak magkaroon ng katuparan. Anong babala ng Panginoon sa ganyan? Ang sabi sa talata, ipagtatanggol sila ng Panginoon. At anumang masamang ginawa sa kanila, yan din ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Anong ibig sabihin ng salita ng Diyos ay katotohanan? Lahat ng kanyang sinabi, mangyayari. Mangyayari to. Definitely. Anong katumbas? Pagka hinapin mo yung mahirap, sinamantala mo. Kasi makapangyarihan ka eh. Wala kang respeto. Wala kang pag-ibig. 14:31. Pakinggan natin. Dito pa rin sa Aklat ng Kawikaan. Ang nang-aapi ng mahirap, hinahamak ang Diyos na lumikha sa kanila. Ngunit ang nahahabag sa mahihirap, pinarangalan ng Diyos. Ano ang katumbas, mga kapatid, ng panggigipit nagsasamantala sa walang kaya o mahihirap? Ang sabi po sa talata, ang nang-aapi ng mahirap, hinahamak ang Diyos. Kaya ang Diyos ang ginagawan mo ng masama. Ang malaking problema, mga kapatid, kung yung nagpapahirap sa walang kaya, doon sa mahirap, ay hindi naniniwalang may Diyos. Kaya niya ginagawa yun. Ay lalong masama yun. Sana hindi pa huli ang lahat, pero sa takbo ng ginagawa nila, sa nakikita natin na kasama ang ginagawa nila ay paubayan na natin sa Diyos, mga kapatid. Nilapastangan ng katawan ni Kristo, sinalaula ang abuloy, handog ng iglesia, inaalis sa mga kapatid yung pag-ibig, yun pa naman ang mananatili. Sapagkat gawin mo na ang lahat, walang pag-ibig, wala rin kabuluhan. Napapansin kaya nila yun? Kung ano yung mahalaga, yun ang inaalis sa mga kaanib.
Ang itinatanim, galit po. Eh, yung puot eh, mamamatay tao yun. Pagka may puot ka. Paano ka maliligtas? Ang nakalulungkot, nabulag na yung iba. Bakit? Eh, yun ang nakikita nila eh, na ginagawa ng mga nangunguna sa kanila. Mga kapatid, sa kabaliktaran naman, ano naman ang ibig sabihin ng kabutihan? Pagtulong sa mahihirap. Pakinggan ninyo. 19:17. Kung tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Eh, yun ang gawin natin. Maging mabuti tayo sa lahat. Ibigin natin ang ating kapwa, lalo na yung ating kakapatid. Sa pananampalataya, kapatid natin sa laman, sundin natin ang iniaaral ng Diyos. Nakasulat sa Biblia kung paano ang pakikitungo sa ating kapwa. Kaya, mga mahal na kapatid, kung ano po yung aral na ating tinanggap, yun ang patuloy nating sundin. Lalo nating patunayan sa Diyos higit sa lahat. Patunayan natin sa mga kapatid na nagtakwil sa atin na tayo'y sumusunod, tayo'y naninindigan sa tama. At pagdating po ng tamang panahon, ang Diyos ang lalong maghahayag ng ating mga gawa. Nawa ay pinakinabangan natin ang ating leksyon. Tumayo po kayo. Tayo na. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Inihiling namin sa pagkakataong ito, lalong sumagana sa amin ang pag-ibig, ang banal na takot sa iyo, at katapatan sa iyong mga salita. Ama, nagtatapat kami sa iyo. Maligaya kami pagka nakikita namin ang aming mga sarili na patuloy na naninindigan sa pagsunod. Sapagkat alam namin, ikaw higit sa lahat ang nakakakita sa paraan ng aming buhay. Nakikita mo ang aming paninindigan. Ganito man ang nangyari sa marami sa amin. Hinihiling lang namin sa iyo pagka dumarating din po ang mga sandali na halos panghinaan kami ng loob sapagkat ang nais namin ay payapa, matupad naming muli ang aming karapatan, ang aming tungkulin na ipinagkaloob mo sa amin. Sa mga gayong pagkakataon, Ama, basbasan mo ng kapayapaan ang aming puso, ang aming isip. Lagi naming magunita na kung patuloy naming gagawin ang mabuti, ikaw po ang malulugod sa amin. Alalahanin mo lahat ng sumamba. Alam namin may mga kahilingan sila sa iyo. Alam namin dumaraan din sa pagsubok ang aming mga kapatid. Ano man ang kanilang dinaranas sa kasalukuyan, ipadama mo na kasama kanila, Ama. Huwag silang mawawalan ng pag-asa. Ipakita lamang nila na ikaw ang prioridad sa kanilang buhay. Ang utos mo ang mahalaga. Ang kalooban mo ang dapat na masunod. Kung kami magkulang, magkasala, huwag mo kaming itatakwil. Wala po kaming paruroonan.
Narito ang aming kaligtasan sa piling mo, Ama, sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Salamat po sa patnubay mo sa aming mga pagsamba. Inihiling namin, gawaran mo ito ng iyong basbas, maging mabisang kasangkapan sa paggabay at pagmamalasakit sa amin. Tumitiwala kami, O Diyos. Iginawad mo sa amin ang iyong basbas, kapayapaan sa aming puso't kaisipan. Payapa naming maitataguyod ang aming mga paglilingkod hanggang sa huling sandali na ng aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, na dakila namin tagapagligtas. Amen.